Hey guys, ito pala yung aquarium natin na gagamitin for grooming sa aking black tie rancho. 40 gallons. So guys, isa palang mabilis ang shoutout kina Efrahem Estrella Legaspe and Donspe Navarro, Salumi Lariosa, and Jusma Cornelia from Dumaguete City and Kenny Pumusino, and also kay Jan Joseph Onyot and kay Nini Works. Hey guys, so ito pala yung water pump na gagamitin natin. So nawala yung takip nito. So DIY na takip yung Coca-Cola bottle. Binutasan ko lang para makahigop siya ng tubig. Para hindi mahigop yung mga isda ko. Ito naman guys yung sump filter ko. So yung gagamitin natin dito is mosquito net para masasala niya yung poop ng mga isda natin. So, apat na chamber to guys. 1, 2, 3 is linagay ko is poro net para masala talaga ng maayos yung mga tae ng isda natin. And then, sa last chamber ko is yun yung biofilter natin, yung talaba shell. So, dito na yun titira yung good bacteria natin sa talaba shells. So ito guys, gumamit lang ako ng suction cup para iwasabla yung daanan ng tubig natin papunta sa ating filtration. So ito guys, gumagana yung water pump natin. So unang layer ng unang chamber pala natin, dyan yung bababa yung tubig. So lahat ng mga poop ng isda natin is masasala ng net. Then sa pangalawa, sasalain pa rin siya. And then pangatlo guys, ito na yung finale ng filter chamber natin bago siya umakyat dito sa biofilter natin sa Talaba Shield. Ito yung bahay ng bakterya natin, good bacteria, para ma-maintain nila yung condition ng tubig natin. So ganito lang kasimple guys yung cycle ko sa aking aquarium. So far so good guys, maganda yung filtration natin, maganda yung condition ng tubig. So hindi talaga magkakasakit yung mga isda natin. And also guys, malilimutan ba natin to? So maglalagay din tayo ng light sa ating aquarium para maganda siyang tingnan. And tapos guys, naglalagay din ako ng biofoam para in case mamatay yung water pump is meron pa akong extra oxygen dyan sa biofoam. So hindi madidedge yung mga isda ko dyan sa aquarium kasi meron akong support na hangin. And also guys, yung gamit kong tubig dito is deep well. So safe siyang gamitin. So pag nagamit kayo ng may chlorine na tubig guys, is maggamit kayo ng anti-chlorine. So isang takip nito is isang container. And then mix nyo na lang, magagamit nyo sa agad.
If wala kayo guys, anti-chlorine sa tubig, so ang gagawin nyo, punuin nyo yung tank nyo and then lagyan nyo ng aeration. Kinabukasan guys, magagamit nyo na siya. Pero kung gusto nyo safe siya talaga is antayin nyo hanggang 3 days. Yun, safe na safe talaga yun. So ito na yung black tie rancho natin guys. Pwede na natin siya dito ilagay kasi pareho lang naman yung temperature ng tubig nito. Tapos guys, every 3 days, mas maganda mag water change tayo. Pero 30% lang. And then laban lang natin yung first chamber natin, yung net, para makuha yung mga tayo ng isda. And then balik lang natin ulit. And sa mga newbie pala guys, no, karamihan ko na encounter is pag nagwa-water change sila is ubos-ubos yung tubig sa aquarium. And then papalitan nila ng bagong tubig. So ang nangyayari, yung isda nila is nagkakasakit. So lumalaki yung ulo, yung katawan lumiliit. So nawa-water shock yung mga isda nila. So wag natin guys, 100% water change yung aquarium natin. 30% lang mas maganda. Every 3 days. Kung everyday ka nagwa-water change, 20% bawas ka sa aquarium mo para gumanda lang yung condition ng mga isda natin. Wag mong ubusin yung tubig. Ganito lang kasi yung kasimple guys. Imagine nagtatrabaho ka sa isang mall na aircon and then lumabas ka, natirik yung araw. O diba makakasabi ka minsan, ang init, grabe. So ganun din yung isda guys. Pag pinalitan mo ng 100% yung tubig nila, so nag-iiba yung climate, hindi nila ma-adapt. Yung mangyayari is magkakasakit sila. And then, isa pa to guys, imbis na mayroon ka nang nakatirang good bacteria dyan sa aquarium mo, dyan sa biofoam mo, so lahat yun guys mawawala dahil pinalitan mo ng bagong tubig. So another adjust na naman yung isda natin. So pag hindi talaga sila guys maka-adjust, so madideds talaga yung mga isda. Tapos guys, pag may bago kang biling isda, wag mo muna dyan i-direct sa kanila. Wag mo direct isama dyan sa aquarium mo. So mas maganda, quarantine mo muna siya. Kasi hindi natin alam, may bakterya palang dala. So, yung mangyayari, magkakasakit yung isda mo na healthy dyan sa loob ng aquarium mo. So, imbis na anti-stress, nagiging stress ka pa. Nang dahil lang sa binili mong isda na excited ka ilagay dyan sa aquarium mo na walang quarantine.